Pinag-aaralan ng Senate Committee on Rules ang posibilidad na ibalik ang Pilipinas sa International Criminal Court, ICC. Ayon kay Senate Majority Leader at Committee on Rules Chairman Joel Villanueva, pag-aaralan at kokonsultahin niya ang mga kapwa-senador at mga eksperto tungkol sa usapin kung kailangan ng concurrence o pagsang-ayon ng Senado para bumalik muli sa ICC. Sinabi ni Villanueva na may iba't ibang magkakaibang posisyon tungkol dito. Tinukoy ng senador na noong kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute o sa kasunduang bumuo ng ICC, ay walang concurrence o pagsang-ayon sa mataas na kapulungan. Mababatid naman na unang ibinahagi ng DOJ na naghahanda sila ng briefer para kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., kaugnay ng sinasabing posibilidad na sumali muli ang Pilipinas sa ICC, gayon din ang pros and cons nito. Ito, nakakabahala to. At buti na lang, binigyan ng atensyon agad ng ating Philippine Coast Guard. And I'm pretty sure na meron ng update dyan si PBBM. Kasi this is very unsettling. Oo. Hindi pa yung kay Sandy K, iba pa to. Escoda or Sabina Shoal naman to, mga kotsero. Grabe to. Kasi mga kotsero, nung weekend, hindi lang natin masyado napansin kasi nakatutok tayo sa Pidea Leaks Eto, mga kotsero, nangyari. Ito yung nung Sabado. Philippine Coast Guard dumping of crushed corals in Escoda Shoal may be preps for China island building. Ayan na naman, gumagawa na naman sila ng isla. So, Fury Cross, Scarborough Shoal, tsaka Mischief Reef. Tatlo na yung nila, artificial islands. At lahat yun, mga kotsero, militarized. Ibig sabihin, mga kampo. So, mga kampo lahat yun, mga kotsero. Mga kampo lahat yun. Tapos nakakatawa, yung ibang mga mga pro-digong supporters, nagwawala sila pag mayroong EDCA site sa Pilipinas. Ba't may EDCA site sa Pilipinas? Ganyan. Langya. Ayun nga, punta ka lang sa may bandang Palawan, may 3 military base ng China. Diba? Punta ka lang sa may bandang Palawan, may 3 military base ng China. Tigas ng mukha But anyway, eto nga, may bago silang project. Oo. Cool pwede yatang mukhang gusto ng China gawing lupa yung buong South China. Diyos ko. Philippine Coast Guard said Saturday that the dumpings of crushed corals near Escoda may be in preparation for China's reclamation activities to build structures on top of the maritime feature, which is much closer to Palawan than the contested Ayungin Shoal in the West Philippine Sea. Malapit lang yan, mga kotsero. Punta tayo sa mapa. Ito yung Sabina Shoal. Ayan yun. Ayan, ito yung Sabina Shoal. Pak. Ayan yung Sabina Shoal. Tapos, andito lang yung Palawan. Ayan lang yung Palawan. Ayan lang yung Palawan. Yan na yun. Ayan lang yung Palawan. Ayan yung Sabina, ito yung Palawan. Napakalapit. Napakalapit. Sobrang lapit na niyan. Ito yung Second Thomas Shoal, yung Ayungin. Ito yung Ayungin. Ito yung Sabina Shoal. Kasi ito yung Palawan. Ayan yung Palawan. So gusto nilang gawa ng isla. So, ang ginagawa ngayon ni China, pinupuno ng, what do you call this? Patay na corals. In Escoda Shoal, however, in Escoda Shoal, Tariela said, dito kumbaga nagsisimula pa lang. So, kung sasabihin natin na itong pagdadump ng corals na ginawa nila sa Sandy Cay has allowed them to expand itong land area, surface area na ito as artificial island, then most likely kung hindi natin i-monitor ito at hindi natin babantayan ito, baka sa susunod na buwan, magulat na lang din sa Sabina Shoal ay malalaki na rin ang mga isla na ginagawa nila. Ang tindi. Ang tindi ng China. Punan natin balita. Posibleng tuwing gabi raw, ginagawa ng China ang reclamation o pagtatambak ng mga patay na coral sa Escoda Shoal malapit sa Palawan. Ikinaalarma ito ng isang dating maestrado. Indikasyon daw kasi ito na balak ng bakuran ng China ang West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Ito ang 2 sandbar sa gitna ng dagat na nadiskubre ng Philippine Coast Guard nang magsagawa ng survey sa paligid ng Escoda o Sabina Shoal malapit sa Palawan. Nabuo ang mga sandbar dahil sa tinambak na patay at durug-durug na corals sa northeast portion ng Bahura. Ayon sa PCG, bagamat hindi pa lumilitaw sa ibabaw ng dagat, may 10 lokasyon pa sa paligid ng Escoda Shoal ang nakitaan din nila ng mga tinambak na corals. Senyales ng nagbabadya raw na reclamation ng China. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang Chinese Embassy tungkol dito, pero matipid pa rin ang sagot nila sa media. PCG lang daw ang nag-iisip na sila ang may pakana nito.
Alam nyo mga kotsero, paano PCG lang ang nag-iisip na sila may pakanan yan? Nung nakaraan, di ba yung BIFAR, ay hindi, mga taga-UP pala. Yung mga taga-UP, nag-conduct ng research doon, ano nangyari? Di ba yung helicopter ng ng China nagpunta doon sa may bandang Sabina. Actually, sa may Sandy Cay yun, malapit sa may Sandy Cay. Pero, parang ganun din yung itsura nun eh. Mga patay na corals. Ganun din yung itsura nun eh. Lang yan itong mga Chekwa na to. Walang yan. Anyway, tuloy natin. Pero sagot naman ng Coast Guard, bistado na nila ang China dahil marami silang ebidensya. It is not that I think that these are their vessels. We have photos and videos to prove that. And they should be man enough to accept that they have really deployed and intruded our own waters. Sabado nang unang ilabas ng PCG ang mga kuha nila ng ilang Chinese research vessels at divers na nagsasagawa ng maritime assessment sa Escoda Shoal. Bukod pa yan sa halos 50 barko na nakita nilang umaaligid sa lugar simula noong April 16. Hinala tuloy ng PCG, gabi ginagawa ng mga barko ng China ang reclamation. Pero hindi pa nila masabi kung gaano nakalawak ang natambakan ng mga koral. The Chinese, whether sanctioned by the state or not, have already came up with a study on how to do island building in making use of the coral reef, in making use of crushed corals. Sa ngayon, mag-iisang buwan ng bantay sarado ng pinakamalaking barko ng PCG na BRP Teresa Magbanwa ang Escoda Shoal. Pero tingin ni Retired Associate Justice Antonio Carpio, dapat magpadala na rin ng barko ang Philippine Navy. Dapat yung ating Coast Guard mag-station na ng Coast Guard vessel doon 24 hours a day. So our presence there kailangan. Dapat na doon tayo para ma-into any reclamation. Magpadala tayo ng Navy natin at pantayan. Third, apply na natin sila sa UNCLOS tribunal for damage to the marine environment. Yan na naman sila, Navy na naman ang papupuntay nila. Tapos ano na naman tayo, sabihin, minilitarize natin yung lugar. Wag muna siguro Navy, no? Sana i-Coast Guard muna natin para civilian to civilian, di ba? Walang problema doon. Coast Guard na lang muna. But again, mga kotsero, going back, medyo palapit na ng palapit sa Pilipinas yung intrusion nila, di ba? Magulat na lang tayo, bukas makalawa, nasa Palawan na yung mga Chekwa. Di ba? Hindi natin alam. Meron na nga mayor na Chinese eh. Sa Bamban. meron na nga mayor na Chinese sa Bamban eh. Ano pa kaya mangyayari sa Pilipinas? Baka gawin na talagang probinsya ng China ang Pilipinas. Hindi natin alam. Kung gano'n na mangyayari. Baka ngayon magkaroon ng lakas ng loob mag-jet ski si Digo. Mag-jet ski siya, di ba? Why not? Puntahan niya yung mga kaibigan niya doon sa West Philippine Sea. Puntahan niya yung mga blood brothers niya sa West Philippine Sea. Grabe to. Nasa 71 nautical miles o 132 kilometers lang ang layo ng Sabina sa bayan ng Rizal, Palawan. Bahagi rin ito ng Kalayaan Group of Islands at pasok na pasok sa ating 200 nautical miles na exclusive economic zone. Tingin ni Carpio, gustong bakuran ng China ang West Philippine Sea, kaya balak nilang magtayo ng artificial island sa Escoda Shoal. Kung mangyari kasi ito, mawawala ng access ang Pilipinas sa Recto Bank na nasa unahan lang ng Escoda at mayaman sa langis at natural gas. Ito rin ang ruta patungong Ayungin Shoal kung nasaan ang BRP Sierra Madre. So pag nasa Escoda Shoal ka, may artificial island ka, pwede mong i-harass yung mga Philippine construction para kumuha ng gas sa reef bank. Pwede nila i-harass yung survey ship, drill ship natin doon. Dahil sa paglapit ng reclamation ng China sa Palawan, naalarma na rin ang National Security Council. Inatasan na nila ang Coast Guard at militar na paigtingin ang surveillance at monitoring doon. This comes very close to Pag-asa Case 1, 2, and 3, partner, no? Again, crushed coral na naman. Obvious na it's from another place, dinagay doon, and now we are seeing it in Sabina Shoal. So, Yes. We are alarmed by all of this development, at kaya the National Task Force West Philippine Sea, led by Secretary Anyo, has already directed mas maigting na pagbabantay sa lahat ng mga features natin at lahat ng mga features within the West Philippine Sea, within our 200 nautical miles exclusive economic zone. Kasi wala pong magbabantay dyan, kundi tayo. Tama naman. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles. Tama naman. Wala naman ba magbabantay dyan kundi tayo? Di ba? Ba't di kaya lang natayuan, di ba? Naisip ko lang, since di ba nireclaim na ng China, at salamat sa crush coral, so tayo magtuloy. Naisip ko lang naman. Lalo, hindi naman sila hindi naman sila pwedeng magalit eh. Hindi sila pwedeng magalit. Pag nagalit sila, o di obvious na sila yung gumawa.
Mabibisto sila. Sabihin nila, hoy, wag yung tayuan yan, amin yan. O, di patay. Pistado sila. Ang sabi ng Chinese embassy, hindi, aning lang ang PCG, aning lang ang Philippine Coast Guard, ganyan. So bakit hindi na lang ituloy ng Pilipinas? Total naman tinabunan na nila eh. O di ka tayo nang gumamit. Total napisto nyo na eh. Di ba? Tayo na Pilipinas na gumamit. Tapos pag nagalit si China, sabihin natin, ba't kayo nagagalit? Amin to. Di ba? Pag sinabi ni China, huwag yung gagalawin yan. Bakit? Amin to eh. It sounds like a joke, mga kawajero. But I'm serious. Andyan eh. Pinadaan ko lang sa joke para medyo, di ba, medyo light yung dating. But it's a serious suggestion. Tayuan nyo na. Build something. Tayuan nyo ng something. Whatever it is. Tayuan nyo lang. Lagyan nyo ng flag ng Pilipinas. Para lalo silang magalit. Piliin mo ang Pilipinas. Basta, tayo i-boombox nyo ng piliin mo Pilipinas doon. Magalit yung mga Chekwa. Oo. Ganon. Bombahan nyo doon ng Chinese version ng piliin mong Pilipinas. Ipa-translate nyo. Ipa-translate nyo sa mga marunong mag-Mandarin yung kanta. O ayun, tapos nyo doon, bomba nyo doon. Itira na si Vice Ganda doon. Di ba? Ito lang, mahilig siyang gumapang sa sa buhangin eh. Diyos ko. Doon na lang. Pa-translate daw kay Sarah. Ipa-translate daw kay Sarah yung piliin mo ang Pilipinas. Diyos ko. Tinabunan na nila eh. Might as well, tabunan nyo na rin, tapos lagyan nyo ng base natin dyan. Diba? EDCA site. Yung EDCA site sa may bandang Palawan, wag na lang doon, ilipat na lang dito sa may Sabina Shoal. Diba? Ganoon na lang. Kasi dapat merong EDCA site sa saan ba yun? Sa may bandang Palawan din yun eh. Sa Balabac, dito. Sa Balabac. Maglalagay ng EDCA site dyan eh. Sabihin na naman ng China, hindi kayo sumusunod sa usapan. Hindi kayo sumusunod sa usapan sa Gentleman's Agreement at sa Declaration on the Conduct of the Parties of the South China Sea. Kina naman sasabihin ng mga yan. Alangiya. Sasabihin na naman nila. Ito. Ayan, ito yun eh. Sabihin nila, hindi na naman sumusunod ang Pilipinas dito sa Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea. Kina sabihin ng China. Hindi tayo sumusunod sa usapan. Wait lang, puntahan natin kasi yung item 5. Anong sabi sa item 5? The parties undertake to exercise self-restraint in the conduct of activities that would complicate or escalate disputes and affect peace and stability, including among others, refraining from action. Ibig sabihin, hindi gagawa ng mga aksyon of inhabiting on the presently uninhabited islands, reef, shoals, cays, and other features, and to handle their differences in a constructive manner. Sabihin ng China dyan, ba't nyo tinatayuan yung Sabina Shoal? Huwag nyo tatayuan yan. Meron tayong Declaration on the Code of the Conduct of the Parties in the South China Sea. Ay nasabihin ng China dyan. Ibabalik lang naman natin yung tanong nila. Ibabalik lang naman natin yung sinasabi nila sa kanila. Ano ibabalik na sa kanila? Ba't kasi kayo naglagay dyan ng mga crush corals? Bakit nyo binabago yung features ng Sabina Shoal? Di kayo yung unang hindi gumawa ng tama. Kayo yung unang bumali sa Declaration of the Code of Conduct of the Parties in the South China Sea. Ganon. Ang haba kasi ng title eh. Declaration of the Code of Conduct of the Parties in the South China Sea. Pwede mong gawing linya sa rap song. Diba? Nagra-rap ka, yun ang title mo. Declaration of the Code of Conduct of the Parties in the South China Sea. So, yun. Sila yung unang nagbabago ng features ng reef tsaka shoals eh. Pati na tinambakan ng crush corals. Diba? O di sila may problema. Ba't sila magagalit? Una, hindi na nga nila to exclusive economic zone eh. Nag-feeling sila na teritoryo na itong Pilipinas. Nag-feeling sila. Tapos ngayon, sasabihin nila, amin yan. Ang tigas na mukha itong mga to. Ayaw nyo sumunod sa international law. Pero alam nyo mga kotsero, ako personally, tayuan na nila yan. Tayuan na ng Coast Guard ng something yung Sandy Cay. Oo, diyan na sila. Mag-deploy sila ng mga tao diyan. Kidding aside. Another thing that they should do, the Philippines should do, and I think nag-uumpisa naman na sa PBBM administration.
is i-revive yung ating yung shipbuilding industry. Para hindi na tayo bumibili sa abroad ng mga barko. Dapat magkaroon tayo ng sarili natin. Si China, hindi siya naging pinakamalaking navy sa buong mundo kung bumibili siya ng bili ng barko sa ibang bansa. No, they have their own shipbuilding industry. Kaya yun. Ang pa nga medyo coops pa nga ang China Bakit? Kasi ang ginagawa nila, bibili lang sila ng isang unit ng barko. Bibili lang, isang unit lang ng barko ang bibili nila abroad. Tapos, ang gagawin nila, pagkabili nila, iuwi sa bansa nila. Didistrongkahin. Ididistrongka. Babaklasin yung buong barko. Pagkabaklas, pag-aaralan kung paano sila gagawa ng sarili nila. ng pirate ng technology. Napakawala lang grabe. Ginawa nila yan sa Russia. Pero yung sa Russia, parang jet yata yung nila, kinopya nila. Bumili sila isang piraso lang, parang maliit na fleet lang, maliit na fleet ng jet. Tapos ang ginawa nila, si Russia ayaw niya magbenta sa iba. Ang gusto niya sa mga kaalyado niya. Pero ang gusto sana ni China, ni Russia, bilhin sa kanila. Kung baga magkaroon ng partnership, bibilin sa kanila yung technology. Bibilin sa kanila yung mga jets. Ang nangyari, bumili lang sila maliit na fleet. Maliit lang na fleet. Siguro mga 20 lang yun. 20, 30 planes. Ang nangyari, ayun, dinistrong ka nila. Tapos sinukat-sukat nila yung mga pyesa. Tapos sila yung gumawa. Gumawa sila ng sarili nila. Mga hayop talaga. Ganyan din ginagawa nila sa mga fake luxury bags. Ganyan din, bibili sila ng isang piraso, tapos kokopyahin nila. Squadron, oo. Anyway. Ganyan din ginagawa nila sa mga fake luxury bags Bibili sila ng isang piraso, tapos kokopyahin. Tapos wala na, ganun na siya. Kokopyahin na nila. Hindi ko naman sinasabi na gayahin natin yung ni China. Di ba? Bilhin natin yung technology. Tapos, gawa tayo sa Pilipinas. Pwede naman yun. Kaso nga lang, syempre, yung mga negosyante natin, mas gusto nila yung siguradong kita. At saka din sa Pilipinas, hindi masyadong kumikita yung sa defense. Yung mga pag weapons building, ganyan. Hindi masyadong yung sa Pilipinas. Kasi mas gusto ng Pinoy na ng government na bumili abroad kaysa yung mag-develop ng sarili. Kaya yun. Yun naman yung sinasabi ni Senator Amy before. Na nung panahon daw nung tatay niya, ganun ang sistema na gumagawa ang Pilipinas ng sarili nating military equipment. May sarili tayong gun industry, may sarili tayong firearms, ship, etc. Tapos wala na raw ngayon. Wala Kaso nga lang, ang problema kay Senator Amy, mukhang mas pa siya sa China kaysa sa Pilipinas. Piliin mo ang Pilipinas. So, ayun. Right now, mga kotsero, ang aksyon ng gobyerno pagdating dito sa issue na to, ito pala muna. Ang pinaka-recent na action nila is to continuous monitoring. And binabantayan nila 24/7. So the Philippine Coast Guard said Saturday it would maintain a prolonged presence. Actually, 1 month na raw silang nandoon 1 month na raw silang nandoon. Nagbabantay doon sa may Escoda Shoal. Baka may makalusot Commonly known as Sabina Shoal, following the sightings of Chinese vessels and the discovery of dumped crushed corals in the feature. The PCG, under the instruction of PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan, deployed BRP Teresa Magbanwa on April 15 after receiving an intelligence report that the Chinese were conducting unauthorized marine research in the feature. Ayun na nga, pinag-aaralan ng Chekwa kung paano magtatayuan ng kung ano-ano yan. So, imagine, kulang yung barko natin kapag ganito yung sistema. Kukulangin, mauubusan tayo ng barko na i-deploy. So, might as well, in the future, long-term plan is to build our own. Kahit yung mga pambantay lang, kayong mga pangganyan lang. Diba? Di pa naman natin kailangan ng mga panggera-gera. I doubt na magkakaroon ng gera pa nga in fairness. I doubt that there will be war. But, yung mga pangganto lang,
Pang bantay-bantay lang ba? Pero ang pinakamagandang gawin for now, habang di pa tayo wala pa tayong capability na mag-build ng ship, tayuan na. Tayo na yung magtayo.